Alam nyo, sa aklat ng pahayag, may isang bahagi dyan na talagang napaka-misteryoso, yung tinatawag na pitong kulog. So sa ating pagtalakay ngayon, sisilipin natin ang isang interpretasyon. Ano nga ba talaga ang nilalaman ng mensaheng yon at higit sa lahat, bakit ito isinekreto? Ito yung malaking tanong, di ba? Isipin nyo, may mensahe na galing mismo sa langit, narinig na, pero biglang sinabi, teka, bawal isulat. Ano yun? Bakit kailangang itago? Yan ang ating hihimayon. Sobrang linaw ng utos kay Apostol Juan, di ba? Ganun ka direkta, itago mo yan, huwag mong isulat. Pero ang tanong ngayon, ibig bang sabihin nito na wala na yung mensahe para sa lahat o baka namang para lang talaga ito sa ilang piling tao na makakaintindi? Okay, so pasok na tayo sa unang bahagi, ang dumadagundong na lihim. Kasi para talaga nating maintindihan ang hiwagang to, napaka-importante ng timing. Kailan ba eksaktong nangyari to sa napakalaking timeline ng mga propesya? Kung titingnan natin itong timeline, grabe ang timing ng pitong kulog ay sobrang kritikal. Narinig ito pagkatapos ng mga mabigat na pangyayari ha, yung pagtatatak sa 144,000 at yung pagkamatay ng 1/3 ng sangkatauhan. At saka, nangyari to bago pa man magsimula yung mismong paghahari ng halimaw. So klaro, yung timing, isa yan sa mga susi dito. At dito na tayo sa ating ikalawang pahagi. Para kanino ba talaga to? Kasi, di ba, kung sinadyang isikreto at ipinagbawal isulat, ang kasunod na tanong talaga ay sino ba dapat ang makarinig at makaunawa nito? Ngayon tandaan natin ha, si Juan, hindi lang siya basta taga-sulat. May special siyang koneksyon sa kulog. Ang palayaw nga sa kanya ay anak ng kulog. Ha? Medyo interesting, di ba? Isang anak ng kulog ang nakarinig sa pitong kulog. Nagkataon lang ba? Pero ito ang tanong, siya lang ba? Siya lang ba ang dapat makaintindi? Well, dito na nagiging mas malalim ang lahat dahil ayon sa interpretasyong ating sinusuri, hindi lang pala si Juan ang audience. So heto ang sinasabi ng source. Ang tatlong tauhan na to sa propesya, si Juan, yung dalawang saksi, at yung 144,000 ay tumutukoy daw sa iisang grupo lang. Kumbaga, sila ang collective audience, sila yung mga nakatakdang makaunawa sa tinagong mensahe. Sa madaling salita, sila yung grupo ng mga propeta sa mga huring araw. Okay, so alam na natin kung sino ang audience. Ngayon, punta tayo sa section 3, yung munting aklat. Kasi paano kung yung lihim hindi naman pala talaga tuluyang nawala? Paano kung iniba lang ang anyo o nakatago lang pala sa ibang lugar? At heto na yung parang aha moment. Sabi ng source, yung utos na huwag isulat ay hindi para itago ito magpakailanman. Sa halip, yung mensahe nandoon na pala. Nasaan? Nasa loob mismo ng munting aklat na ibinigay kay Juan. So ano itong munting aklat? Ito raw yung tinatawag na walang hanggang ebanghelyo. Isang mensahe na talagang kailangang ipahayag ng mga propeta, lalo na sa gitna ng matinding pagsubok sa mga huling araw. At para lang magka-ideya tayo kung gaano kabigat ang laman nito, inihalin tulad to sa scroll ni Propeta Ezekiel. So, hindi to puro masasayang balita ha. Ito ay mensahe ng panahoy, pagluluksa at kapigatian, isang seryoso at kagat na babala. Okay, recap muna. Alam na natin kung sino ang audience at kung nasaan yung mensahe. Ngayon, sa section 4, dito na tayo sa para sa akin pinakakamangha-manghang bahagi. Isang awit na sila lang ang kayang umawit. Kasi hindi lang to basta mensahe, ginagamit pala to. Paano? Heto na, dito na nag-iiba ang lahat. Para sa karamihan, pag sinabing kulog, nakakatakot yan, di ba? Malakas, dumadagundong. Pero para sa 144,000, ibang dating nito sa kanila. Yung malakas na dagundong, para sa kanila, nagiging musika. Nagiging isang bagong awit. Ito mismo yung awit na binabanggit sa Pahayag 14 na sila lang at sila lang talaga ang makakatuto at makakaawit. Talagang exclusive para sa kanila. At ito yung pinaka-importante ha, hindi lang ito kanta para sa pagsamba. Ang awit na yon, yun mismo ang misyon nila. Yon yung laman ng walang hanggang ebanghelyo na kailangan nilang ipahayag sa buong mundo ng may kapangyarihan. At ang resulta, grabe! Kapag pinakawalan na nila ang propesiyang ito, itong awit na to, hindi lang to basta mga salita. Nagiging sandata ito, isang espiritual na armas na kayang direktang wasakin ang mga puwersa ng kasamaan. Ganun kalakas. So okay, isa pala itong sandata. Ngayon sa huling bahagi na natin, propesiya bago ang pag-ani,
titingnan natin ano ba ang ultimate purpose nito at kailan ba eksakto ito gagamitin. Heto yung pagkakasunod-sunod na mga pangyayari. Una, natutunan nila yung bagong awit. Pangalawa, pinakawalan nila yung propesiya. At pangatlo, dahil doon, nagsisimula ang pag-ani. So yung pagpapahayag nila, hindi lang to basta pangyayari. Yun pala, ang trigger, ang mismong nagsisimula ng unang pagkabuhay na mag-uli. At linawin natin ulit ang timing kasi sobrang importante nito. Hindi ito ipapahayag kapag tapos na ang lahat ng gulo. Ayon sa source, mangyayari ito habang naghahari pa ang halimaw. Isa itong huling, malakas na babala sa gitna mismo ng pinakamatinding kadiliman. At yung talata na to mula sa Amos, parang ito yung nagbuo sa buong ideya, di ba? Sinasabi dito na ang Diyos, bago siya gumawa ng isang bagay, inihayag muna niya ang kanyang lihim sa kanyang mga propeta. At ang 7 kulog, mukhang perpektong halimbawa yan ng prinsipyong yun. So, para i-wrap up natin, ayon sa interpretasyong ito, ang mensahe ng 7 kulog ay hindi nawala. Nasa walang hanggang ebanghelyo lang. Ito ay isang mabigat na mensahe ng paghatol at babala. Para lang to sa 144,000 na mga propeta. At ang pinakamahalaga, ang pagpatahayag nila nito ang mismong magti-trigger ng huling tagumpay. At dyan tayo iiwan ng interpretasyong ito. Isang mensahe na dating isinikreto, pero sinasabing susi pala sa katapusan. Kaya ang huling tanong na iiwan sa atin ay ito. Sa panahon natin ngayon, sino kaya ang mga nakatakdang makarinig sa dagundong nito?